Magsitayo na po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay ika-20 ng Setyembre at ipinagdiriwang ng inang simbahan ang paggunita kina San Andres Kim Taygon, Paul Chong Hasang at mga kasamang martir. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa mga banal para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, gayon din para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa intensyon ni Nestor at Eva Maranan. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo kina San Andres Kim Taygon, Paul Chong Hasang at mga kasamang martir ang magpakasakit kay Kristo. Kaming mga mahihina sapagkat kami mga tao lamang ay tulungan mong makapamuhay ng matatag sa pananalig sa iyo, katulad ng mga hindi nag-atubiling maghain ng sariling buhay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo
na hindi bubuhayin muli ang mga patay. Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong mga pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos. Sapagkat pinatutuhanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo, kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay. Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang kataturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Paggising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Paggising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo, po Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman, kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Paggising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibig. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Paggising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paano sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas, kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Paggising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba.
Ang ari-arian nila ay itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Maipagpapalagay niyo po ba na kayo ay katuwang ni Jesus sa pagpapalaganap ng mabuting balita? Yung tipong pwede ba nating sabihin sa ating sarili, ako rin ay bahagi ng alagad ni Jesus? Pwede ba nating ipagmalaki na ako bilang Katoliko ay katuwang ni Jesus para maipalaganap ang pag-ibig at ang mensahe ng mabuting balita para sa lahat? Sa mabuting balita po ngayon, mga minamahal, binabaybay ang ilang mga tao na naging katuwang ni Jesus, naging katulong ni Jesus para mangaral at magpalaganap ng mabuting balita nung siya'y naririto pa sa lupa. Siyempre, nariyan ang 12 alagad at may pinangalanang mga babae. Tang sabi, marami pang iba na ipinagbili ang kanilang ari-arian para itustos sa pangangailangan ni Jesus. Ang tanong po, Father, kailangan pa po bang ipalaganap ang paghahari ng Diyos? Ang sagot po'y kailangan. Sino pong magpapalaganap noon? Di ka po'y dapat kayo lamang mga pari. Hindi po iyon totoo. Lahat tayo ay inaanyayahan ng Panginoon magpalaganap ng mabuting balita. Ang mga martir na ating ipinagdiriwang ngayon, sila'y mga unang martir ng bansang Korea. Sa pamamagitan ng kanilang pag-aalay ng sarili, namatay sa pananampalataya, sila'y pinutulan ng mga kamay at mga paa habang nananampalataya kay Kristo. Hindi sila nagpatinag, sila'y nanatiling katuwang ni Jesus hanggang sa huli. Ang tanong, tayo, paano ako nagiging katuwang ni Jesus sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng pagmamahal? Father, dapat po ba kapag kakatuwang ni Jesus, mabait? Dapat po. Dahil kapag ka ikaw ay mataray, hindi ikaw katuwang ni Jesus. Kapag ka hindi ka mapagbigay, kapag lagi kang magagalitin, kapag lagi kang makasarili, hindi ka katuwang ni Jesus. Dahil ang katuwang ni Jesus, ipinagbebenta ang mahahalaga sa kanila para itustos sa pangangailangan ng pagpapalaganap. Anong kaya nating ibigay? Anong kaya nating ialay? Sapat na po ba na tayo nakakasimba? Sapat na bang tayo nakakapagdasal? Sapat na bang tayo nakakapagbigay sa simbahan? Lagi niyo po akong naririnig sa aking mga pagbabahagi, hindi pwedeng maging katuwang at alagad ni Jesus kung mananatiling naririto lamang sa simbahan ng kabaitan. Ang tunay na katuwang ni Jesus, kahit nasa saan, nagbabahagi ng mensahe ng mabuting balita. At alam niyo po ang mensahe ng mabuting balita, iisa naman, pag-ibig. Ngayon, kung hindi ka pa nakakapagbahagi ng pag-ibig sa kapwa, hindi natin ipagpapalagay na alagad ka ni Jesus. Tanging ang mga taong nagbabahagi ng pag-ibig sa iba,
ang maituturing na mga alagad ni Jesus. Kaya ang tanungan sa sarili, marunong ka bang umibig? Dahil lahat ng alagad ni Jesus, natututong umibig. Huwag nyo na pong isiping lumayo pa. Baka kasi iniisip ninyo, pupunta tayo ng ibang bansa, yung mawalang Katoliko, para tayo magpalaganap. Hindi yun ang hinihingi ni Jesus. Ang hinihingi ni Jesus, kung nasaan ka ngayon, magbahagi ka ng pag-ibig sa inyong pamilya, sa inyong mga anak, mga asawa, na parang minsan napakahirap ibigin. Yan ang mga unang dapat ninyong iniibig. Sa inyong mga kapitbahay, dapat nagbabahagi ng pag-ibig. Kahit sa ating sarili, minsan nakakalimutan nating magbigay ng pag-ibig. Tingnan ninyo, marami sa inyo tulog ngayon. Panikay puyat kagabi, kasi cellphone. Yan, hindi nyo iniibig ang inyong sarili. Pinupuyat nyo sa mga walang kwentang bagay para pagpunta nyo sa simbahan, tutulog kayo. Sa palagiran nyo yung pagiging alagad ni Jesus, ang pagtulog sa simbahan. Bay, huwag kayong tutulog. Baka paggising ninyo, wala na kayo sa simbahan. Mga minamahal, lahat ng ginagawa natin araw-araw, dapat pagpapakita ng pag-ibig. Bawasan po ang katarayan. Bawasan ang kadamutan. Bawasan ang pagiging magagalitin. Bawasan ang pagiging bungangera. Bawasan ang paglalasing. Bawasan ang pagiging tsismosa. Dahil ang mga bagay na iyan, patunay na hindi ka alagad ni Jesus. Hindi kayang sagutin ang iyong pagsimba. Hindi kayang sagutin ang iyong pagdadasal, ang iyong pakikipagtsismisan sa iyong kapitbahay. Hindi ka kayang dalhin ng tanging pagsisimba lamang. Hindi ka kayang dalhin sa langit ng tanging pagdadasal lamang. Ang tunay na alagad ni Jesus, kahit nasaan, kahit anong pagkakataon, nagbabahagi ng pag-ibig. Yun po ang hilingin natin kay Kristo na ating tatanggapin sa banal na misang ito. Inyo pong ibulong sa Kanya, sabihin ninyo, Panginoon, palaguin mo po ako sa pag-ibig. Pabaitin niyo po ako. Bawasan niyo po ang aking masasamang ugali, upang sa pang-araw-araw ng aking buhay, maging patunay na ako'y alagad mo, na ako'y nagbabahagi ng pag-ibig sa lahat. Umuunawa, nagpapatawad, nagpapasensya sa kapwa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang mga martir ng Korea ay ginugunita, ang aming paghahain ay maging kasiyasiya nawa. Sa ikapagpapatawad ng aming mga sala at sa ikapagiging dapat ng aming mga dalangin iniaalay sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na ang mga martir ng Korea ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, o may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinakilaan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa mula, sa pilay ng palakad, at nakiramay sa Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, paipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Diyos, ikaw ang laging hanap. Loob ko'y ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw ako parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin ako, nakataas sa aking kamay, magagalak na awit ng papuri alay. Ngunit ako ikaw abang naimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwin ay naglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umawit akong buong galak. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ngunit ako ikaw abang naimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umawit
lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan ni Kristo'y iyong pagbigyang, sa pag-ibig ni huwag mapawalay kailanman, at ayon sa halimbawa ni San Andres Kim Taygon, Paul Chong Hasang at mga kasamang martir ng Korea, na mga martir mong hirang kami naway magtagumpay, alang-alang sa kanyang sa amin ay nagmahal sa pamamagitan niya. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagdalaw sa National Shrine. Ang official Facebook page ng Pambansang Dambana. Diyan lamang po tayo mag-message, mag-like at mag-share upang tayo ay makasuporta ng ayos sa Pambansang Dambana ni Padre Pio. Ikatlo, ngayon pong darating na January 2025 sa pagbubukas ng taon, tayo po ay tutulong sa 129 Plenary Assembly ng mga obispo ng Pilipinas na gagawin dito sa Archdiocese ng Lipa. May mga servers po tayong namimigay ng sobre, may mga sobre din pong available sa paligid para po sa inyong tulong pinansyal. Ang ating panalangin at tulong ay malaking bagay sa pagtatagumpay ng malaking pagpupulong na ito ng lahat ng mga obispo ng Pilipinas. At tayo po'y nagpapatuloy sa ating Misa Nobena sa karangalan ni Santo Padre Pio na sa kapistahan ngayong darating na Lunes. Ang Misa Nobena po ay sa ganap na 5 ng hapon, araw-araw, at 6:00 naman kung ang araw ng linggo. Mamayang hapon po ang magmimisa ay ang obispo ng Malolos, Bulacan, ang lubhang kagalang-galang Dennis Villarojo. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa sa mga pagdiriwang. Gagabayan kayo ng ating mga schedule na nakapost sa ating FB page, sa ating mga tarpaulin sa paligid at sa ating screen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa, mamayang 10:00 ng umaga, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ng mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan.
O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, miracle oil, healing bundle at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng bulaklak kay Padre Pio, available po ang rosas sa paligid ng simbahan, kulay puti sa pagpapasalamat at kulay pula para sa kahilingan. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, maging katuwang ni Kristo sa pagpapalaganap ng pag-ibig. Salamat sa Diyos. Kanyang pagkaling at habag, sa buhay, pag-ibig at katarungan, ganda ng kanyang kaharian. Maaari niyo na pang ialay ang mga bulaklak.